Marami nagtanong sa akin kung bakit kailangan daw ng video evidence pag nag-apply ka pa Australia. Yung mga videos kasi bay, yun yung gagamitin kapag magti-trade test ka. Di ka makapag-trade test kapag wala kang mga pictures sa trabaho mo, wala kang pictures, wala kang mga video. Di ka maka-trade test bay kasi isa yun sa mga requirements para maka-trade test ka online. Yung TRA, tapos yung Vitasis, yung tinatawag na Vitasis. Di ka makapag-trade test bay kapag wala kang video. Di ka mapuproceed. Sayang yung ano mo, sayang yung pagka-select mo sa employer pag wala kang ganun na evidence. Kaya kailangan talaga, kahit bawal yan sa Japan, bawal naman talaga mag-video-video dyan. Kailangan makalusot kayo kahit mga 5 video lang. Okay lang, hindi na kayo magsalita, at least may video. Ano nyo na lang, anong tawag doon? Parang vlog ba? Voice over ba? Voice over nyo na lang yung mga video ba? Mas maraming video, mas maganda. Kasi kapag maraming video, example, nagawa ka ng battery, nagawa ka ng change oil, gawa ka ng transmission, baba ka ng makina, yun, suspension, brake pads, ganyan ba? Ganyan ang mga video ba? Videoan nyo kasi yung mag-trade test sa inyo, yung sensei, ano man tawag doon, instructor na mag-trade test sa inyo, doon sila magbabase sa tanong yung sa mga video na ipinasa nyo. Example, nagbaba kayo ng makina, tatanungin kayo, nakita ko sa video mo na ipinasa mo, nagbaba ka ng makina, tanungin ka, bakit mo ibinaba? O ganun ba? Bakit mo ibinaba yung makina? Siyempre sasabihin mo yung problema. Pagkatapos nun, paano mo natunton na ganun pala ang problema? Ganun ba? Ganyan yung mga katanungan nun. Sunod-sunod ba? Hahanapan, titestingin talaga yung pagiging mekaniko mo ba? Siyempre, certificate 3 yung ibibigay sa inyo dyan dito sa Australia. Yung trade test mo pang heavy duty ka lang din dito. Hindi ka pwedeng mag-apply pang light vehicle. Kaya ang may papayo ko sa inyo, kapag mag-trade test kayo, gagawa kayo ng video, ang ipasa nyo na video, yung mga madali lang. Example, gumawa ka ng battery, nag-change kayo ng battery. Ang itatanong sa inyo dyan, ano yung procedure sa pagpalit ng battery? Ano, sasabihin mo, gagamit first, gagamit ka ng proper protective equipment, i-ready mo yung mga tools, tapos sunod-sunod na, tanggalin mo yung negative first, tanggalin mo yung battery, negative battery terminal, tapos second yung positive terminal, tapos tanggalin mo, ganyan, gagamit ka ba ng battery backup, ganun. Ano ba? Kailangan sunod-sunod ba? Ganyan yung pag-trade test ba? Titestingin talaga yung pagiging mekaniko mo. Pag di nyo alam yung sagot, simple lang, sabihin nyo lang, sorry, wala akong idea dyan. Siyempre yung instructor, maghanap yun ng paraan na maghanap sila ng ibang tanong na makakasagot ka. Kasi naka-video yan naka-record yung ano nire-record nila yan